Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Na bakit? Kasi yung mga ka-reaction, nagtataka tayo, bakit ganyan po ang resulta? Ang nakapasok lang sa Magic 12, ang nakapasok lang sa Magic 12, dito sa mga Duterte, si Bongo, si Bato de la Rosa, si Marcoleta, actually yun lang. Yun lang. Ngayon, kung isasama po natin si Villar Camil at saka si Marcos Aimee, so ibig sabihin 5 po. At 5 din ang pumasok doon sa alyansa. 5 din. At 2 pumasok na hindi taga-alyansa, yung 2 Pinklawan, Dilawan, Bulok. Si Bam Aquino tsaka si Kiko Pangilinan. So ibig sabihin, nakalimay si Bongbong Marcos, nakalima si Sara Duterte. Si Pangulong Duterte. Ngayon mga ka-reaction, ano po ang nangyari sa nakaraang halalan? Ngayon marami pong nag-speculate kasi sa Visayas, marami po ang nag-Duterte straight. Okay? Kasi nagkaroon po ng issue yung sinabi po ni Attorney Glenn Chong doon sa precinct number 9 ba yun? Na ang pinasok nila ay Duterte, ang lumalabas na resulta doon sa botohan ay alyansa. Pero mga ka-reaction, ang malaking katanungan ng taong bayan, saan napunta ang boto ng Duterte sa buong Pilipinas? Ang problema ng kalaban ngayon, kumamada ang Duterte na solid, nakakakuha pa sila ng boto doon sa mga hindi Duterte. Ngayon, ang malaking katanungan mga ka-reaction, nagtatanong ang taong bayan, nagkaroon ba ng dayaan? Yun lang ang tanong. Alam po ninyo, hindi ko alam kung nandaya na si Trillanes dito sa Caloocan, natalo pa rin. Medyo komportable naman yung lamang natin. Lamang daw siya. Yung nakita ninyong kasing survey, yun yung survey nila. Doon sa survey namin, medyo komportable naman yung lamang natin. Yun. Di ba mga ka-reaction? Hindi ko po alam kung nandaya na si Trillanes, natalo pa rin. Dapat ang i-monitor nila si Claire Castro. Yung talaga ang nagpapakalat ng fake news, kaliwat kanan ng fake news yun. Di ba? Tsaka Sir Banat, napanood ko yung sa, harapan ba to? Yung sa, di ba, dinig po kasi yung issue nun, yung sinabi mismo ng Pangulo na wala daw baril, na sumugod yung mga polis po dun sa QDC. Tapos, hindi kanya sinagot dun. Bakit? Oo nga Ang sagot niya kasi dun parang, di ba bawal natin i-bring up ng mention? Actually, sinabi naman talaga kami doon, bawal mag-mention. Kaya lang kasi, we're talking about fake news. Yes, exactly. And hindi naman po private citizen si Marcos di ba? Siya naman buti nga, hindi ko binanggit yung 7 pesos niyang bigas Di ba na, ang dami pa, hindi lang naman yun ng fake news doon. Napakaraming fake news na pinakalat ng administrasyon na hindi man lang nila punahin. O i-correct. Correct. Ang mga Pilipino pagtingin sa TV, ay bakit ganyan na, iilan na lang. Di ba nagsimula sila ng 12, parang natapos sila yung sa Cebu. Ang nandun na lang si Abalos at saka si Congresswoman Revilla na sumama. So makikita mo, nanghihina towards the end. Samantalang yung alyansa, lumalakas. Anong ibig mong sabing nanghihina? Parang lumalayo na, nagkakanya-kanya. Iwas na sa makita silang kasama sa presidente? Yes. Oo. Kaya medyo telling yon, no? Tapos, kung titingnan niyo yung baluarte, sinong may baluarte? Yun nga yung parati kong sinasabi. Ang alyansa mahihirapan dahil isa lang ang endorser niya, si Presidente. Si Presidente, does he have the coattail? Na pag in-endorse ko ito, lahat mananalo? No, because he has only proven once yung 2022 elections. 2016 natalo siya Pero kung titingnan mo ang Duterte, from 2016, nanalo si Presidente. Midterm, pinatakbo si Go at saka si Bato. So tracer nila yon. Yung bang baluarte natin, nandiyan pa. Tapos tumakbo si BP.
So you're talking of 51 provinces out of the 81 provinces na may Duterte support. But Mahina siyempre sa Luzon. Okay. Nung yung mga surveys pagkatapos nung aresto kay Duterte, talagang makikita mo yung effect, no? Yung parang suction effect is what Alan Herman called it. Pero it was waning na towards the end of April. Would you say Yeah, that? I agree with that. Because, again, PDP doesn't have the machinery nor the money to sustain. If you notice, when si Lourdes was discussing, saan umikot? Ang alyansa umikot sa 35 provinces. Ang PDP, kung sinong gusto mag-host, kung sinong gusto magbigay ng stage, doon kami. Pero after March 11, after the March 28, yung birthday, nakikita mo maraming local na biglang, magbibigay kami ng stage, magbibigay So kami doon mo ng nakikita maski microphone. local, Yes. lumalapit na Lumalapit sa PDP. na at nag-o-offer na. Kagaya ng sino yung mga local na to na dating makaalyansa biglang makikita mo medyo well, delikado to sa Nueva PDP Ecija. tayo. Ang Pampanga dati tahimik. Ang Quezon. So makikita mo yung unti-unti sa local, sandali lang, nakikita namin sila may tao, walang ayuda. Sila organic. Paano ko sasagutin ang constituent ko? Kung ako'y namimigay, siyempre akalain nila continue yung... alam mo, ang dami kasi na extraneous variables na inintroduce sa 90-day campaign period Kaya napakahirap sa incumbent na makontrol mo. Doon sa 90-day, hindi naman factored in yung March 11. Hindi naman factored in yung ng tao na makipag-birthday ng March 28. Hindi naman factored doon yung mga suspension. Yung You were pagsubok discussing. ng 20 kilo na bigas. Oo, yan ay Sa makikita mo. Bakit naman sa Visayas? Kasi based sa data, survey data, mahina ako. So dadalhin ko doon. Pero hindi nila Nag-backfire? inayos ang Nag-backfire? exemption. Yes, with COMELEC. Kasi it requires the approval of the local dahil yung subsidy, hati sila. So maraming pinag-isipan, maraming tactics, pero hindi measured, hindi pinag-aralan pag ito ba inintroduce natin, anong impact. Doon sa 90 days, ngayon lang ako nakakita ng Na bakit? Kasi yung mga ka-reaction, nagtataka tayo, bakit ganyan po ang resulta? Ang nakapasok lang sa Magic 12, ang nakapasok lang sa Magic 12, dito sa mga Duterte, si Bongo, si Bato de la Rosa, si Marcoleta, actually yun lang. Yun lang. Ngayon kung isasama po natin si Villar Camil at saka si Marcos Aimee, so ibig sabihin 5 po. At 5 din ang pumasok doon sa alyansa. 5 din. At 2 pumasok na hindi taga-alyansa, yung 2 Pinklawan, Dilawan, Bulok. Si Bam Aquino tsaka si Kiko Pangilinan. So ibig sabihin, nakalimay si Bongbong Marcos, nakalima si Sara Duterte. Si Pangulong Duterte. Ngayon mga ka-reaction, ano po ang nangyari sa nakaraang halalan? Ngayon marami pong nag-speculate kasi sa Visayas, marami po ang nag-Duterte straight. Okay? Kasi nagkaroon po ng issue Yung sinabi po ni Attorney Glenn Chong doon sa precinct number 9 ba yun? Na ang pinasok nila ay Duterte, ang lumalabas na resulta doon sa botohan ay alyansa at kasama si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino. Nako. Yan po ang sinasabi natin dyan mga ka-reaction. Yan po ang sinasabi natin dyan. Ano ang nangyari dito sa nakaraang botohan? Sa nakaraang eleksyon? Kahapon. Kasi kung makikita po natin dito, marami pong solid Duterte sa buong Pilipinas. At marami pong bumoto ng Duterte. Kasi po mahirap po kasi yun Ganito po kasi ang mathematics niyan. Kung bumoto tayo ng Duterte, sumapit si Aimee tsaka si Villar, yung Duterte, tatakpan muna ng kalaban yung Duterte.
bago sila makaungos at bago sila makaangat versus the Duterte. Ngayon, tayong mga Duterte ay solid tayo. Nakakakuha pa ng boto si Marcoleta, si Philip Salvador, si Jimmy Bondoc, si Hinlo, si Lambino, si Rodriguez, si Kibuloy, si Bongo, si Bato. Nakakakuha pa po ng boto yan doon sa mga hindi Duterte. Pumupulot-pulot pa tayo dyan sa mga yan. So ibig sabihin mga ka-reaction, kung ang Duterte ay nagsolid, ang malaking katanungan, nasaan ang mga boto ng Duterte? Hindi, kasi nakakapagtaka po mantakin po ninyo si Hinlo. Dito pa lang sa Davao naka 470,000 votes na siya. Ha? Si Go Bongo. Tapos nagtataka tayo mga ka-reaction ito Nagtataka tayo bakit kung naka 644 votes ang Pangulong Duterte, bakit ang Duterte ay kulang sa 600? Ito si Bongo 657, okay yan. Si De La Cruz 647, okay yan. Nagsimula na pong bumaba kay Marcoleta ang boto nagsimula nang bumaba hanggang makarating kay Hunasan ay 196,000 na lang. Okay, isama na natin si Kirubin. Okay, dito tayo sa Duterte. Yan, hanggang dito tayo. Kung si Kibuloy ay taga Davao, nasaan yung 200,000 plus na boto ni Kibuloy na dapat makukuha niya sa boto ng Pangulong Duterte? 644,000. Yan po ngayon ang malaking katanungan. Kasi mga ka-reaction, imposible po yan. Kasi ang forecast po, kapag bumulusok si Bongo at si Bato at si Marcoleta sa top 5, malamang sa malamang ang marami sa Duterte ay sasakay dyan. Ito po mga ka-reaction hindi pa nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas na ang buong straight Senate slate ng isang partido ay masosolid sa isang lugar. Ngayon, ang malaking katanungan mga ka-reaction ito po ang malaking katanungan. Nagkaroon ba ng dayaan? Nagkaroon po ba ng dayaan sa eleksyong ito? Kasi hindi lang naman sa Davao ang mga Duterte. Hindi lang po sa Davao ang Duterte. Hindi lang po sa Davao. Kaya nagtataka po tayo mga ka-reaction, nasaan ang boto ng mga Duterte sa ibang bahagi ng Pilipinas? Kasi mga ka-reaction, naniniwala ako, yung Mindanao, yung Visayas, tsaka yung Luzon, marami pong solid Duterte dyan. Tatakpan muna ng kalaban yung mga solid Duterte bago po sila makahungos. Ang problema ng kalaban ngayon, kumamada ang Duterte na solid, nakakakuha pa sila ng boto doon sa mga hindi Duterte. Ngayon, ang malaking katanungan mga ka-reaction, nagtatanong ang taong bayan, nagkaroon ba ng dayaan? Yun lang ang tanong. Hindi po ako nagsasabi na nagkaroon ng dayaan, nagkaroon ng tinatawag nating dagdag bawas. Pero bakit mga ka-reaction, ang mga Duterte supporter sa Davao ay nagsolid, straight po. Ayan, makikita po ninyo. Straight Bongo, De La Rosa, Marcoleta, Bondoc. Hindi po nakaporma yung kalaban dyan Kaya ako iniisip ko si Jimmy Bondoc makakapasok saka si Atty. Vic Rodriguez Yun ang mga iniisip ko bukod kay Marcoleta, De La Rosa, Bongo. Ang iniisip ko po si Bondoc at saka si Atty. Rodriguez
Ay kahit nga po ito si Lambino, si Salvador Philip nga pasok siya sa top 12 nung nakaraang survey. Pasok na po si Salvador Philip Ipe nung nakaraang survey. Ano ang nangyari mga ka-reaction? Wala po tayong ini-imply dito na may ginawang katarantaduan ng COMELEC. Wala po tayong sinasabi dito na si George Garcia ay meron siyang ukus-pokus o salamangkang ginawa. Wala po tayong sinasabing ganyan. Ang tanungin po natin si Attorney Glenn Chong at si Attorney Raspicio. Nako. Napaka ano po niyan. Napaka salimuot po. Para sa amin, kahit na pumasok si Bongo, si De La Rosa at saka si Marcoleta, sige, accept na natin si Camille Villar at saka si Marcos ay inendorso na po ng PDP laban. So nakalima po tayo mga ka-reaction. Ang pinakamalupit po dito mga ka-reaction yung ano po, yung impeachment ni Sara Duterte, wala na yan, tapos na yan. Kasi si Marcoleta, si Bongo, si Bato, si Camille, si Marcos, si Robin Padilla, o di ba? Ngayon sino pa yung po pwedeng hindi boboto ng guilty? Di ba? Sino pa yung hindi posibleng hindi boboto ng guilty? Para sa akin marami pang hindi boboto ng guilty diyan. Guilty verdict, marami pa yan. Pero mga ka-reaction, ang malaking katanungan ng taong bayan, saan napunta ang boto ng Duterte sa buong Pilipinas? Saan po? Yan po ang malaking katanungan. Dito mga ka-reaction, nilampaso po ni Paulo Duterte si Migs Nograles. Ayan. Migs! Diba? Yan. Yung inyong political survival. Ayan. Nakaranas kayo ng political survival ngayon. Ayan mga ka-reaction, no? Talagang ang mga Duterte ay talagang minamahal sa Davao. Ayan po. Kung nakikita po ninyo dyan, Rodi Duterte, tapos Duterte Baste, ayan, mga ka-reaction. Sa Councilor, Duterte Rodrigo II, ayan. Ayan po mga ka-reaction. Pasok po, mga Duterte po yan, Ugpong, ayan. Ayan, puro po ugpong yan, ayan, Kaya dito mga ka-reaction, ganyan po kalakas ang mga Duterte. Ayan, ganyan po kalakas ang mga Duterte dyan sa Davao, at hindi lang po sa Davao kundi sa buong Pilipinas. Kaya mga ka-reaction, si Ungab, ayan, pasok po si Ungab. Laglag po yung dalawang Nograles. So laglag po yung dalawang Nograles dito. So mga ka-reaction, ang malaking katanungan mga ka-reaction ng taong bayan ngayon, ang malaking katanungan ng taong bayan, nasaan ang mga boto ng mga solid Duterte, di ba? Sesegue lang po tayo dito kay Trillanes. Ayan, sesegue lang po tayo kay Trillanes. Ayan po sabi ni Trillanes. Alam po ninyo, hindi ko alam kung nandaya na si Trillanes dito sa Caloocan, natalo pa rin. Medyo komportable naman yung lamang natin, lamang daw siya. Yung nakita ninyo kasing survey, yun yung survey nila. Doon sa survey namin, medyo komportable naman yung lamang natin, yun. Di ba mga ka-reaction? Hindi ko po alam kung nandaya na si Trillanes, natalo pa rin. Hindi ko po alam. Hindi ko po sinasabing nandaya si Trillanes. Ang sinasabi po natin dito mga ka-reaction, malaki pong katanungan mga ka-reaction. Malaki pong katanungan. Ito po Ito po si Trillanes. Segue lang po tayo mga ka-reaction, babalikan po natin ang Davao. Malaki pong katanungan kay Trillanes kung bakit nakakuha siya ng 222,839 dyan sa may Caloocan. Kahit nanalo pa si Malapitan, ang malaking katanungan dyan, saan nanggaling yung bumoto kay Trillanes ng 222,000? Magtanong nga kayo sa Caloocan kung may ganyang kalaking boto na bumoto kay Trillanes.
Hindi, tanong lang yan, tanong lang. Wala tayong ini-imply na nandaya si Trillanes. Tapos, si Trillanes ay aksyon. Ayan, si Malonzo ay aksyon. Talo pareho mga kareaksyon. Talo. So mga kareaksyon, nakita po natin dito na si Trillanes ay isang talunan. Nangangarap po si Trillanes na makapasok po. Balikan po natin yung Davao mga kareaksyon. Balikan po natin ang Davao. Dito mga kareaksyon dito po sa Davao, nakita po natin kung gaano po kasolid yung mga boto. Yung pumasok na boto dito sa Davao mga kareaksyon, nakita po natin kung gaano kasolido. Pero ang malaking katanungan nga mga kareaksyon ng ating lahat ng ating mga kababayan, saan napunta ang boto ng mga Duterte sa buong Pilipinas? Saan po napunta? 'Di ba? Kasi dito may pagmamalaki po natin na naging solid po ang Duterte sa may Davao. Naniniwala po ba kayo na nagkaroon ng dagdag bawas? Naniniwala po ba kayo na nagkaroon ng malawakang dayaan? Naniniwala po ba kayo doon? Tanong lang yan. Pwede po ninyong i-comment sa comment section. Pero ako naniniwala ako na hindi ko na sasabihin kung anong pinaniniwalaan ko. Kasi masyado pong malaking question mark. Malaking question mark po na, ito po mga kareaksyon, na hindi pumasok si Lambino, si Hinlo, si Rodriguez, si Doc Mata, okay. Diba? Si Jimmy Bondoc, yan po ang ine-expect ko na makakadikitan po ni Senator Congressman Rodante Marcoleta. Pero ano po ang nangyari? Ano po ang nangyari? Bakit hindi po pumasok yung ibang Duterte? Napakaganda na po sa Cebu. Napakaganda ng laban natin sa Cebu. At sa marami pang lugar sa buong Pilipinas, mga kareaksyon, sa marami pang lugar sa buong Pilipinas, ang mga Duterte, ang mga solid Duterte na bumoto ng Duterte, nagtatanong po ang mga DDS sa COMELEC, bakit ganyan? Tanong lang yan. Nagkaroon ba ng dayaan? Nagkaroon ba ng hocus-pocus? Nagkaroon ba ng malawakang alam nyo na? Hindi po ba mga karya? Very dinumero kami noon about the use of the personal blogs. Kailangan mayroong overwhelming public interest. Pero dito, walang maliwanag na rule for the press secretary to continue blogging on a personal blog. Ang tanong nga ngayon, monetized ba? Yung pala yun. Yung kanya? Oo, kasi YouTube yun i-declare mo yun. Maganda tong eleksyon na ito. Sana talaga manalo yung kahit yung walang pera. Yes, Para sana. at least ganahan naman yung ibang mga kababayan natin na meron talagang puso pang magsilbi. Kaya lang walang, alam mo na, walang makinarya, walang budget. Sana mabago itong eleksyon na to, mabago yung ganong klaseng pananaw na hindi, kailangan may pera ka lang para manalo ka. Nasa kamay nating mga Pilipino baguhin ang kasaysayan. Banat, yung game changer dapat dyan ay yung social media eh. Oo. Kaya lang, natatawag na fake news. Hindi lang natatawag ng fake news, natatawag pa ng Alam NBI. kung ano ka napapatawag pa ng Kongreso, ng NBI. Oo, grabe ang ano. Ito nga ito na lang SM9, di ba? Tinangkang sunugin. Ako naniniwala ako doon kasi talagang tinarget aircon para talaga hindi tayo makapag-broadcast dito. Di ba? Correct. Di ba? Talagang ang plano is ayaw nilang merong magsalita. Kasi alam naman natin, kontrolado yung iba eh. Dito lang talaga masyadong yung mga bunga namin eh. Di ba noon, lahat na lang ng mga kaso or mga insidente, sinasabi nila, attack on press freedom. Pero wala tayong naririnig ngayon na umaangal na gano'n. Samantalang diretsong-diretso na. Direct hit na. Tingnan niyo, may Kikita niyo po yung footage. Oo, arson talaga, oh.
Oh, kasi ano yun, May 11, madaling araw na po yun past 12. If di ako nagkakamali, na madaling araw yan. Pero may official findings na ba ito? O may suspected na Kasi ba? may ayan, Wala yung pa meron po, yan, no, ano, natagpuan. Oo, wala namang ganyan dito sa amin. Yun yung pinagtataka namin. At talagang plano pa sa booking Ganun yung nilagay doon sa Suspicious talaga. social na lugar. Isa o dalawang araw bago pong itong ating coverage. Ito talaga yung inatake ng studio natin. So parang may nakikita kang pattern, no? Actually, yung mga nagtatanong nga kung baka may CCTV dyan. Kasi alam ko yung location yan, bandal, basta, banda dyan yan eh. Kaya ewan ko lang kung may CCTV. Kung yung may kapitbahay kayo na may CCTV, kasi nakita ko, EDSA ba yung kabila? EDSA side. Itong dito sa EDSA yan. Sarap yan. Okay. So, EDSA side. Baka naman meron dyan na may CCTV sa EDSA. Baka pwedeng makita natin, di ba? Isa din sana yan na naging campaign issue, ano? Napansin nyo ba? Parang kukonti lang ang nag-take up ng campaign issue tungkol dito sa karapatan sa malayang pagsasalita at pagkapapahayag. Ang mabibilang ko yung ilan Attorney Vic Rodriguez, yung isa. The usual suspects, Attorney Hinlo, Attorney Bondo, kung di ako nagkakamali. So, pero dun sa opposition, sa ibang partido, sa partido ng administrasyon, wala rin tayong naririnig ng mga issues tungkol sa malayang pagsasalita at pagpapahayag. Suspiciously quiet. Ayaw nilang gawing issue. Pero yung yung sa 3 taon ng administrasyon na ito, yung issue ng prangkisa, Yes. pagdidetain ng mga television hosts, Yes. pagpapatawag sa fake news hearing ng mga vloggers. Tapos, pag-iimbestiga at pagmomonitor ng NBI ng mga vloggers. Katakataka, no? Same vloggers. At ang Ito pala magtataka mga ka, kasama ko dito. hindi ang magtataka ka niyan, nung 6 na taon ni Pangulong Duterte, si Maria Ressa, ang kaso niya sa private. Yes. Pero tinatawag na kagad yun na... Attack on Attack on press press freedom. freedom. Oo. Diba? Ito, talagang literal na attack on press freedom. Mismong yung... Government yung nagkikriticize lang ang pinapatawa. Ang dami-daming fake news dyan Yes. Na galing mismo sa kampo nila, na kung ano-ano sinasabi nila. Tapos dito pa, sa totoo lang, alam ko, ako sa mga kaibigan ko na mga vlogger, wala naman nagpapakalat ng fake news dito. Kung meron mang magkamali lang, I mean, like names, mga ganun lang. Pero hindi yun intentional Yes. Hindi yun, kasi pag fake news, kailangan may intention Correct. manin lang. Yun yung criminal intent. Wala naman po. Siguro nagkamali lang ng konting spelling, maling lang, baka ganun lang. Tapos tatawagin ka agad nilang fake news. Kaya nga, mas nakakabahala, sinasabi ni NBI Director Jaime Santiago, na nagmo-monitor sila ng mga vloggers. Matindi yan. Monitoring. Parang Dapat ang Big Brother i-monitor. is watching. No, dapat ang i-monitor nila si Claire Castro. Yun talaga ang nagpapakalat ng fake news. Kaliwat kanan ng fake news yun. Di ba? Tsaka Sir Banat, napanood ko yung sa, harapan ba to? Yung sa, yung, di ba, bring up mo kasi yung issue nun, yung sinabi mismo ng Pangulo na wala daw baril, na sumugod yung mga polis po dun sa QDC. Tapos, hindi ka niya sinagot dun. Bakit? Oo nga Ang sagot niya kasi doon parang, di ba bawal natin mag-bring up ng mention? Actually, sinabihan naman talaga kami doon. Bawal mag-mention. Kaya lang kasi, we're talking about fake news. Yes, exactly. And hindi naman po private citizen si Marcos di ba? Siya naman buti nga, hindi ko binanggit yung 7 pesos niyang bigas Di ba na, ang dami pa, hindi lang naman yun ng fake news doon. Napakaraming fake news na pinakalat ng administrasyon Yes. na hindi man lang nila punahin. O i-correct. Correct. I mean, halimbawa na ng 7 pesos at saka 20 pesos, nung tinanong siya, umilag siya Ang sagot niya, wag natin pag-usapan yung personal vlog ko. Alam nyo, kami ni Atty. Trixie may experience dyan. Dahil ginagano nila si Mocha noon. Correct. Na wag mag-personal, mag-itig, ASEC pa lang si Mocha noon Ay, compare naman sa kanya, press secretary at saka USEC siya. Pinapatigil siya mag-vlog kasi daw anything na gagawin niya sa vlog o sasabihin niya sa vlog would reflect on Office of the President. How much more ito? Ito, press secretary nagsasalita ng mali-mali sa vlog niya. Nung kalihim ako, hindi ako nagbo-vlog except for 2 instances kasi kailangan may i-correct. So, nakikiusap yung iba na opisyales na i-vlog ko para
mailabas ka agad. Immediately, mapipick up na the next day during the press briefing. So, only 2 instances. So, kakaiba ito kasi di ba, kahit si Mocha binawal. So, hindi siya pwedeng mag-vlog. Ako rin, the only times na nakapag-live ako, it wasn't even yung vlogging, hiniram ko yung vlog para makapag-live ako. So, 2 instances lang. Yung isa, nasa New York pa kami. Kasi nga, hindi ako makakapag-personalize na press briefing with the Malacanang Press Corps. Nakapag-briefing kami with the President at the end of the New York trip. So, very dinumero kami noon about the use of the personal blogs. Kailangan mayroong overwhelming public interest. Pero dito, walang maliwanag na rule for the press secretary to continue blogging on a personal blog. Ang tanong nga ngayon, monetized ba? yung pala yun. Yung kanya? Kasi YouTube i-declare yun mo yun. YouTube Kailangan yun i-declare. May mga ganun may mga maliliit na conflicts na posible. Pero mga kapartner, yung pagiging social media personality ni influencer po ninyo, no? Napakalaking bagay din po yan, no, sa ating mga kababayan na, lalo lang sa social media na tayo at hindi lang naman dapat sa mainstream media, kasi doon din sila talaga nakakapakinig, no? Nung yung mga hindi na ilalabas nga doon sa mainstream media, at kaya siguro medyo obsessed, no, kung tatawagin natin itong gobyerno na ipatawag ang mga vloggers, sa mga ibang personality na hindi ayon sa kanila. Kasi ang tanong doon, bakit yung ibang mga media personality hindi pinapatawag at mukhang pumwesto din sila ngayon in a sense na dahil papalapit yung election. At ito na nga, no? At thankfully, hindi naman sila naging successful doon kahit di ba, titingnan natin. All eyes are on the senatorial race, where admin-backed candidates continue to dominate pre-election surveys, but with Vice President Sara Duterte's recent pushback against the administration, could this be enough to shift the momentum in the Duterte's favor? Bago lang yung Duterte, di ba? And the PDP laban now adopted that Duterte. So we'll be asking political strategist Malu Tiquia, who joins us live. Good morning. Nakaboto na ba kayo? Good morning. Hindi pa, mamayang tanghali pa. Good morning, okay. Ed. Inuna mo kami. Ayan, salamat naman. So, is it shaping up to be a referendum between these two blocs, Duterte and Marcos, the senatorial race that is? Says every midterm is a referendum of the President. incumbent, right? So, accomplishment, track record, strengths and weaknesses, but it has become very partisan and very divisive since the two camps are really going after each other. Rightly put, a while ago, the Vice President didn't like to endorse, didn't like to campaign, but after the March 11 incident, she went back and decided to join and endorse critical races or oppose critical races. You saw her in Manila, where she stood against District Representative Congressman Chua in District 3, District 6, Abante, and District 2, Valerioso. And those three were involved in the so-called Quadcom and impeachment. And then you saw her... So it was very targeted. It was very targeted. Well, you mentioned impeachment. Yes. These will be the people who will soon be participating in the impeachment That's right. trial. So did you think, as someone who would be subjected to their scrutiny, dapat ba nag-endorso siya? Well, sa tingin ko, kailangan niya mag-endorso dahil wala ang tatay eh. And if you remember, right, PDP wasn't her party. She never ran under PDP. She didn't like some of the people in PDP. And now she's embraced them. And now I was so surprised when during the Liwasang Bonifacio meeting de Avance, she really came out and she had a prepared contrast to the administration. It's like this is what you can probably hold on me as a program of government. So she's looking to 2028. Yes, and I think the next 3 years will define her as a leader, not just as vice president, but someone who will be holding on to issues
and programs that this administration has not given enough attention to. Had it not been for former President Duterte's arrest, she would not have embraced PDP Laban. Yes. You Because can say that with full confidence. yes, because she didn't run under PDP. There was a difference between Senator Go and the Vice President. So she didn't like Yeah, obviously PDP. nag-patch up na sila. Sino? Si VP Senator and Bongo Bongo. at si VP Well, I Sara. think it's just for purposes of the 2025 elections. Ano ba ang ugat nung di Malalim pagka, eh. Ano ba? Kasi- Pinanggagalingan. Ano nga? Pinanggagalingan pamilya. Because Senator Go is treated like, a member of the And she trusted by the And VP former Sara president. does not like that? There were certain things that happened during the administration of the father that she may not agree with. Eh, What about the endorsement of Aimee? And sabi natin si Camille din, would that have happened if not for the arrest or the surrender that's a of very good question. Duterte? Kasi Again, if I remember, before the arrest, parang hindi sila masyadong di ba? di ba? Parang sabi ng lahat, naku, Oo. magkaaway na yata. Oo, tapos biglang nagbago. Siguro, At sinabi niyang hindi niya i-endorse, hindi siya mag-endorse kay Aimee. Sinabi Yes. niya tahasan yun. I think her stint in The Hague for a longer time had a deeper developed a deeper relationship with the father. And she was saying that now we had a chance to talk. And I guess that's why the father said, umuwi ka na. Mangampanya ka na. Diba? So tinutulak na siya. But again, Ed, maganda yung tanong mo. Kasi noong 2019, ang anak at ang tatay may sariling slate. Yeah. Diba? Yeah. Tapos ngayon, itong 2025, ang plus 2 ni Presidente, iba. Ang plus 2 ni VP, iba. So technically, strategically, lumaki yung slate, naging plus 14. Mamili na kayo dyan, pero yung 10, dito tayo Duterte. bumoto. Oo. So, strategic yon kasi kung titingnan mo dun sa 10, wala naman dun taga Region 1 or CAR. Ang pinaka-Region 3 doon, si Marcoleta. Okay? Tarlac. So pag kinuha mo si Aimee, merong kang boses doon at merong ka sa Leyte. Yung Villar, that's historically, yan yung unang tumulong sa tatay Pangalawa, nung siya'y tumakbo as vice presidente, tumulong rin yan sa kanya. So madali on the part of the vice president yung i-endorse si Camille. Pero mahirap dun sa Villar to extricate themselves from the alyansa. So I was so surprised when Nacionalista came up with their own proclamation. And the president was wishy-washy on if he want her in or out. Yes. Minsan di niya babanggitin. Minsan meron rin namang At saka babanggitin. yung graphic, yung optics, nakikita mo nawawala yung mga picture sa background. Ang mga Pilipino pagtingin sa TV, ay bakit ganyan na, iilan na lang. 'Di ba? Nagsimula sila ng 12, parang natapos sila yung sa Cebu. Ang nandun na lang si Abalos at saka si Congresswoman Revilla na sumama. So makikita mo, nanghihina towards the end. Samantalang yung alyansa, Anong lumalakas. ibig mong sabing nanghihina? Parang lumalayo na, Oo, umiiwas nagkakanya-kanya. na. Yes, Iwas yes. na sa makita silang kasama sa Sa presidente? slate. Yes. Oo. Kaya medyo telling yon, no? Tapos, kung titingnan niyo yung baluarte, sinong may baluarte? Yun nga yung parati kong sinasabi. Ang alyansa mahihirapan dahil isa lang ang endorser niya, si Presidente. Si Presidente, does he have the coattail? Na pag in-endorse ko ito, lahat mananalo. No, because he has only proven once yung 2022 elections. 2016 natalo siya Pero kung titingnan mo ang Duterte, from 2016, nanalo si Presidente. Midterm, pinatakbo si Go at saka si Bato. So tracer nila yon. Yung bang baluarte natin, nandiyan pa. Tapos tumakbo si BP. So, you're talking of 51 provinces out of the 81 provinces na may Duterte support.
But Mahina siyempre sa Luzon. Okay. Nung yung mga surveys pagkatapos nung aresto kay Duterte, talagang makikita mo yung effect, no? Yung parang suction effect is what Alan Herman called it. Pero it was waning na towards the end of April. Would you say Yeah, that? I agree with that. Because, again, PDP doesn't have the machinery nor the money to sustain. If you notice, when si Lourdes was discussing, saan umikot? Ang alyansa umikot sa 35 provinces. Ang PDP, kung sinong gusto mag-host, kung sinong gusto magbigay ng stage, doon kami. Pero after March 11, after the March 28, yung birthday, nakikita mo maraming local na biglang magbibigay kami ng stage, magbibigay So kami doon mo ng nakikita maski microphone. local, Yes. lumalapit na Lumalapit sa PDP. na at nag-o-offer na. Kagaya ng sino yung mga local na to na dating makaalyansa, biglang makikita mo medyo, well, delikado to sa Nueva PDP Ecija. Ang Pampanga dati tahimik. Ang Quezon. So makikita mo yung unti-unti sa local, sandali lang, nakikita namin sila may tao, walang ayuda. Sila organic. Paano ko sasagutin ang constituent ko? Kung ako'y namimigay, siyempre akalain nila continue yung... alam mo, ang dami kasi na extraneous variables na inintroduce sa 90-day campaign period. Kaya napakahirap sa incumbent na makontrol mo. Doon sa 90-day, hindi naman factored in yung March 11. Hindi naman factored in yung ng tao na makipag-birthday ng March 28. Hindi naman factored doon yung mga suspension. yung You were pagsubok discussing. ng 20 kilo na bigas. Oo, yan ay makikita mo. Bakit naman sa Visayas? Kasi based sa data, survey data, mahina ako. So dadalhin ko doon. Pero hindi nila Nag-backfire? inayos ang Nag-backfire? exemption. Yes, with COMELEC. Kasi it requires the approval of the local dahil yung subsidy, hati sila. So maraming pinag-isipan, maraming tactics, pero hindi measured, hindi pinag-aralan pag ito ba inintroduce natin, anong impact. Doon sa 90 days, ngayon lang ako nakakita ng kampanya na napaka-wild. Wild? Wild! Kasi kung ano-anong ini-introduce Tapos wala kang, kunyari kayo, veterano na kayo. What comes to your mind? Ano ang number one issue ng alyansa? Diba? Dapat poverty. They were unable to communicate Hunger. correctly. No, and also the surveys showed that, hunger was on the rise. Poverty also, figures went up. Yes. So kung, as you are saying, it's a referendum on the incumbent, medyo tagilid. At saka pag nandun si Presidente, gusto ni Presidenteng sumama sa lahat ng sortie, ano yung sinasabi mo na accomplish mo? Diba? It's a referendum. Balik tayo kay Gloria. Si Gloria nung midterm, galit ang tao. Diba? Naging si Joker lang yata ang nanalo nun. Oo. 11-1. Pero what is your prediction? Ako, kung titingnan mo kasi may command vote, tatlong bagay works for PDP. You have the command vote of the Iglesia, you have the command vote of the Dutertes, and you have the command vote of Pastor Kibuloy. So if But you he's put them not even in the surveys, ha? Oo, but the people, his Yeah, but how many is that? church, in the millions. Let me ask you about something that is not part of the 90-day campaign Yeah. period talaga to begin with. But actually, it's something that did not happen nga remember nung pagkatapos ng impeachment ni VP Sara, dinefer ni SP Escudero yung Impeachment. impeachment Rules, trial yeah. and moved it to possibly Yes. August, di ba? Yes. After SONA. How did that factor in or how did that not factor in dun sa, I mean, in other words, And let me what just, could have happened kung saan tinuloy yun nung Let March, me interrupt April? your question because we are now showing VP Sara voting. Nawala. Okay, let's wait
continue your question and then we'll just bring What in the could have video happened kung of the voting. Kung natuloy yun, how would that have affected Ay nako, Ed, lalo magagalit atmosphere. ang tao. Kasi ang dami nilang ginagawa, campaign na. Hindi ba tayo traditionally pag campaign, nakafocus sa kampanya, nakafocus sa messaging. Pero kung nakikita mo ang estado, ipit ka ng ipit. 'Di ba? So mas lalo magiging tama in a way yung desisyon ni SP. Oo, ni SP na wag na nating isama to sa kaguluhan. Oh, sorry, Ms. Malu. At this point, we have to bring in Bril Montalvo for the latest on the elections in Davao City, the bailiwick of the Dutertes. Bril, anong meron dyan? Bril, can you hear us? Apparently, VP Sara is now casting her vote in Davao. We'll bring you that video as soon as we're seeing it right now. Right. Hindi lang makareport siguro si Bril dahil Oo nga, hindi na tayo naririnig at abala siya sa pagkuha. Alam mo naman ang ating mga mojos. Multitasking ang ginagawa nila. But the camera is outside the voting precinct, of course. Yan, hinuhugot lang. At mukhang nagabang pa ng balota. Malu, kapansin-pansin ang pagkaiba ng pagpapakita ni VP Sara from the time when she was, appeared online in her press conference, very angry, very emotional, and then lately mahinahon. Yeah, since the arrest, parang nagbago yung mood, nagbago yung tono, nag-shift. Was that deliberate? Bril, we have Bril now. Bril, can you hear us? Bril, dinig mo kami? Yes, Bok. Ayun, si Bril. Narinig kita. Sige, Bok. Ratsadaan mo kami. Ano nangyari dyan? Yes, Bok. Alas 8:33 ngayong umaga nang dumating si Vice President Sara Duterte dito nga sa Daniel Araginaldo National High School dito sa Matina, Davao City, kung saan dito sa isa sa mga polling precinct siya nakatakdang bumoto at sinalubong siya ng mga botante dito si Vice President Sara Duterte. At sa ngayon, Bok, nandoon pa siya sa loob ng classroom sa kanyang polling precinct at nagka-cast ng kanyang vote. Ito nga si Vice President Sara Duterte. At after ng kanyang pagboto, Bok, may naka-standby na mga lugar para sa ambush interview ni Vice President Sara Duterte. So malalaman natin mamaya ano pang impormasyon hinggil sa pagboto ni Vice President Sara Duterte pagkatapos niyang bumoto sa isang ambush interview dito na naka-set up po. Hindi ko tatanungin kung sino iboboto niya kasi hindi naman dapat natanungin. Pero teka, Bril, kamusta ang botohan dyan sa Davao? May mga aberya ba o sa tingin mo smooth ang pagboto ng mga tao dyan? Alam mo, Seth, no, dito sa may ilang polling precinct dito ang nagka-aberya nga. Ang boto, may iba nag-aberya kasi nga yung mga scanner ng anong tawag dito, nung mga ballot box, it's parang may dumi. Pero nonetheless, okay naman so far sa ngayon wala na tayong na aberya. Konting aberya lang ang natin dito na nakita sa ilang polling precincts dito nga sa eskwelahan. At kasama kanina ni Vice President Sara Duterte na dumating ito nga kanyang asawa na si Man Scarpio. Ibig sabihin, bumabara yung optical scanners kanina or hindi May nababasa? dumi. Sabi niya, dumi. Oo, may dumi. May dumi yung parang scanner. So hindi binabasa yung mga balota. But so far, inayos naman, may mga IT naman na naka-standby dito at ilang minuto lang ay naayos agad. So yung scanner sees the dirt or hindi siya ganon? Two things yan eh. Kasi parang Parang photocopy sa panahon machine ninyo, parang fax machine yan eh. Yung fax machine dati, di ba yung lumang fax machine? Bumabara yan, pag mag-e-error yan, pag malagkit yung... Pero yun lang naman. Siguro konting linis lang gumana na, Bril. Yes. Konting nilinisan naman agad ng IT personnel. At ayun, okay naman. Smooth na ngayon ang mga mga ballot boxes sa Daniel Araginaldo National High School. At so far sa ngayon, wala na tayong mga nakikitang aberya. Yun lang yun. Sige, Bril.
Bril Montalvo, salamat sa iyong update. Aabangan natin yung sinasabi mong press conference o pag-uusap ni VP Sara sa inyong mga nakaabang dyan. Maraming salamat. Oy, we interrupted your question. Malimutan ko na yung tanong ko. Hindi, yung change in Oh, yeah. How that have attitude changed or things, presentation to kung the natuloy. public, di ba? I think because of the delay, that could have calmed the base of the Dutertes. Kung natuloy, it's going to be so bombastic that people will, say, talagang ginigipit na to, kahit kampanya ginigipit. Kasi nasanay tayo pag kampanya, walang politika, yung politika ng kampanya, hindi yung politika na partisanship na impeachment or yung ayuda, for that matter. Pero makikita natin yung ayuda, ang daming local government na, and that is the challenge to COMELEC. Kasi naglalabas sila ng show cause order, naglalabas sila ng pag nag-submit ka ng evidence, maraming reform rin ang COMELEC, kaya natutuwa ako dun sa report. Kasi usually ganitong oras marami ng reklamo di ba? Totoo ka. Maganda, smooth, no? Oo, So far, smooth. biro mo. No, Malu, I remember now, we were also asking about the change in attitude or the public presentation, the way VP Sara behaved, answered questions. From last year to to this year, especially after the arrest. Kasi Anong nangyari? I think she wants to project herself as a leader because she already announced that she is seriously considering 2028. So, alam mo, mahirap ang babae na nagpaplano para sa presidente. Patriarchal pa rin tayo So, kung nakita mo ang babaeng nagagalit, parang sasabihin mo, ay, ano naman yan? So, I guess it's her sense of trying to present, calibrated yon yung pagbabago ng kanyang imahe to counter what happened during that online video. But that was of her own volition. Yes. What triggered that? Which one? The change? Well, probably she wanted to present and be more effective as a communicator. Napagtanto niya na medyo nagkamali siya doon. Oo, pero nakita rin naman natin sa campaign, maanghang rin ang mga binibitawan niya. Maanghang pero hindi yung galit. Oo. Hindi ba? At Maanghang ang natututong salita. umiti kahit sinabi mong di ba? So it's a learning process for Teka, her. naputol rin tayo dun sa fearless forecast mo. Di sabi mo may mga command votes na inaasahan ang oposisyon, ang PDP laban. So anong forecast mo? Sa tingin ko, dalawa sigurado makakapasok. Siguro kung bibilangin mo yung isang independent, hindi mo alam kung kanino yon, di ba? Pag nasa Lagyan Senado ng pangalan na. Oo nga. Hindi ko nga binibigay di ba? Mabibilang mo yon, yung dalawang in-endorse. Yung dalawa, okay lang sa'yo, sabihin ko na. Sabihin mo sa akin kung tama mali. Yung dalawang tingin mo papasok ay incumbent. Oo, dalawang incumbent. Hindi mo rin pinangalan. Baka mamaya matrobol Oo nga, lang baka. Di ba? Baka tayo makunang ng comment. So yung dalawang re-electionist ang sinasabi mo. Re-electionist, isang independent na on his own na nakakaangat. Isang independent. So tatlo. Independent. Siguro mga 5. Hindi ko alam 5 o 6. 5 o 6, Mula sa PDP laban? Oo. PDP pala. Yung bagong inendorso ni VP Sara makakapasok. 5 o 6. And you would count one as out of both as out of alyansa? Yeah. Hindi pa naman nagsisimula Naghahanda pala naman sila Oo nga Siyempre naghahanda pa lang sila. Oo, ngayon sa naghahanda press ng conference, abangan si VP Sara. Ano melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-ahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol.
love her voice. Grabe. Sa bayan ko dating laganap, pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka, Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Minamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari, sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong. Maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.